So ano ang dahilan bakit nagawa ng lolo ko yun? Dahil sa wisdom, sa the fear of the Lord. No? So ngayon, naano ko rin na balitaan yung kanyang mga pananim. Sinisiraan. Ibig sabihin yung mga linalagyan na kung ano-ano para mamatay. Po sabi ni lolo ko, hindi niya iniintindi. Siyempre, pinaubaya niya doon sa taas sa ating God Almighty. No? Na-focus lang siya. Pero basta linggo, wala siyang iniintindi kung di doon siya sa church. No? So, ibig sabihin, mayroon siyang binigyan siya ni Lord ng wisdom. No? So, yan. No? Kaya yan. Kaya minsan, no, punta po tayo sa mga farmers muna. Kasi kahit tayo dito nakatira sa Metro Manila na walang farm, marami rin sa atin yung mayroong farm. Na sa probinsya mayroong farm. O kaya nagiging farmer. So yung farmer naman, halimbawa, may wisdom ang farmer. Diba, mayroon siyang inahing baboy. Ngayon, nanganak ng 10. So, pag may wisdom siya, yung isang biik na yon, dapat yon ay ibigay niya siya para sa gawain ni Lord. Ibig sabihin sa church, na? So, ngayon, pag ibigay niya yon, yung kanyang pananim ay hindi atakihin ng mga insekto. Kasi pangako yan. So, halimbawa, ang biik ngayon ay halimbawa 1.5, no? Kasi ngayon sa technology natin ngayon, mga kaibigan, kahit dito sa syudad, pwede din mag-alaga ng pig, no? Kasi mayroon ng pampabango. So, kahit anong amoy, kahit anong baho, no? Mapapabango, no? Grabe ang technology talaga ngayon. Kaya, napakaganda, no? Ibig sabihin na darating daw ang araw na pag may sakit daw tayo, halimbawa, may sakit tayo na ganitong sakit, no? So, anuhin lang daw yan, madali na daw gamutin, no? Pero siyempre, gagastos tayo. So, natural lang yun, no? Kasi, ang binabayaran naman natin po doon ay hindi ko ano, kundi yung maganda yung ating pakiramdam. No? So, yan. So, ngayon, pag halimbawa na 1.5 yun, ang 1.5 ibibigay niya talaga doon sa kwan. Tapos yung siyam, sa kanya na yun. So, ano mang gusto niya, ibinta lahat or whatsoever, no? So, kasi yun ang technique kung may wisdom tayo, no? So, paano naman ang benepisyo natin pag halimbawa yung isang farmer na yun, yung 10 na kanyang biik, binigay niya sa church yung sa gawain ni Lord yung isa. So, ang pangako doon ay ilayo sa sakit ang lahat ng mga biik at pati yung inahin. At pati ang membro na siya at ang membro ng family ay ilayo sa sakit. No? Sickness and infirmities, sakit at karamdaman. So yan, no? So, parang hindi lang natin alam paano naman yung blessings ni Lord, saan ba pumunta yun, no? Hindi natin alam na doon lang pala tayo ay protected, no? Kaya napakasaya, napakaganda na tayo ay may takot kay Lord. Dahil ang takot na yon, magkaroon tayo ng wisdom. So, halimbawa naman, no? Halimbawa, ang setting naman ay dito sa atin. So, halimbawa naman, ang isang nagtitinda ay mayroong wisdom. Ibig sabihin, mayroong wisdom siya, no? So, ngayon, pag may wisdom siya, ngayon ang kanyang kiluhan ay kanyang talagang eksakto niya. So, halimbawa, 1 kilo, talagang eksaktong 1 kilo. Kasi, alalahanin natin, God is watching us from a distance. Nakalagay sa moral na gabay na hindi gusto ng ating God Almighty na magdaya tayo sa kiluhan. So, mahirap, no? Dapat eksakto. So, eksakto talaga yung halimbawa 1 kilo. 1 kilo talaga, no? So, yan, napakaganda pag yan po ang ating gagawin, no? So, sa mga, halimbawa, ang isang tao ay nagtitinda. So, pag may wisdom ang isang nagtitinda, o kaya may karunungan, so, ang kanyang kiluhan ay dapat eksakto. Ibig sabihin, patas. So, ang ibinayad ng customer ay halimbawa
ang halimbawa ang mangga ay 100, no? Halimbawa 100 ang isang kilo, halimbawa lang po. So dapat eksakto rin sa kilo. Kasi ang ibabayad ay 1 kilo, dapat eksakto sa kilo. So yun po ang the best at pinakamaganda, no? So dahil wala tayong mailingid kay Lord. Wala po tayong maitago sa Kanya. Kaya dapat eksakto